Si Nena ay bata pa, kaya ang sabi niya ay Charot. Bata pa lang si Nena ay namayapa na ang kanyang ama dahil sa sakit nito sa baga, dulot ng pagkakalulong sa paghit-hit ng tabako at madalas na pag-inom ng lambanog. Dahil sa pangyayaring iyon, ay tanging ina niya na lang ang kanyang nakasama hanggang siya ay magdalaga. Hindi rin siya nakapag-aral dahil mas minabuti pa niya ang tulungan ng kanyang ina sa pangunguha ng kahit anong pwedeng ibenta mula sa ilog sa bundok. Noon ay nakakasama niya pa ang kanyang ina sa pangunguha ng mga isda, hipon, suso, at iba pang lamang ilog na matatagpuan sa bundok. Pero noong nagkasakit din ang kanyang ina, ay mag-isa niya na lang tinutungo ang ilog doon sa bundok na yon para manguha ng kung ano-anong maaaring ibenta. Kailangan kasi nila ng kaunting salapi, pambili ng mga pangunahing pangangailangan nila, at saka gamot para sa mga sugat ng kanyang ina na matagal gumaling. Kung hindi nyo na itatanong, may karamdaman ding iniinda si Nena sa kanyang likod. Tabingi kasi ang pagkakakurba ng kanyang gulugod na siyang dahilan kung kaya't hindi siya maaaring magbuhat ng sobrang bigat. Sumasakit kasi yun kapag napupuwersa ng husto. Mabuti na nga lang at nandiyan si Aling Berna. Nakilala niya iyon dahil madalas niyang nadaraanan ang kubo nito sa tuwing nagpupunta siya sa ilog. Kapag sobrang dami ang kanyang nakukuhang hipon o suso, ay binibigyan niya ito. Bilang pasasalamat naman, ay hinihilot ng matanda ang likod niya para magpantay kahit papaano. Nagbibigay rin sa kanya ang matanda ng mga pinatuyong karne ng hayop na kanya namang ipinagbibili sa patag. Ayon sa mga sabi-sabi, ay dati raw kumadrona si Aling Berna. May alam din ito tungkol sa panggagamot at mga bagay pang espiritual. Pinili nitong manirahan sa bundok at mamuhay ng mag-isa nang lokohin at iwan ito ng dating kasintahan. Isang araw, masinop na pinapasadahan ni Nena ng kanyang tingin ang gilid ng ilog at mga bahagi noon na natatakpan ng mga bato. Subalit tila nagdaramot ang ilog ng umagang yun. Kakaunti lang kasi ang nakuha niyang suso at halos hindi nangalahati ang kanyang lalagyang maliit na palayok. Nagdesisyon na siyang ihinto ang paghahanap at pagkuha ng suso nang biglang may isang batang babae ang sumulpot. Hindi niya alam kung saan yun ang galing. Nakapagtataka dahil malayo ang bahaging yun ng bundok. Malayo sa kapatagan. Wala ring kasamang matanda ang batang yun. May dala-dala rin itong maliit na palayok. Kaya't naisip niya, baka mangunguha rin yun ng suso na pangbenta o pangulam. Alam niyang madalang ang suso ng araw na yun, kung kaya't naawa siya sa bata. Panigurado kasi na wala yung makukuha dahil nga nakuha niya na ang iilang suso sa ilog na yun. Ang ginawa niya ay nilapitan niya ang bata. Isinali ng mga nakuha niyang suso mula sa kanyang palayok papunta sa palayok ng bata. Abot tenga naman ang pagkakangiti ng batang yun na pumawi sa pagod niya. Nakauwi sa kanyang bahay si Nena. Dahil nga ibinigay niya ang kanyang mga nakuhang suso, ay hindi na rin siya dumaan sa kubo ni Aling Berna. Inilapag niya ang dala niyang palayok sa lamesa sa labas ng kanilang kubo. Agad niyang tinungo ang likod bahay para kumuha ng kamote at mga talbos noon. Yun na lang muna ang kanilang uulaming mag-ina. Nang makabalik siya sa kanilang kubo, ay naroon na ang kanyang ina sa tapat ng lamesa
Nakatingin sa palayok na dala niya kanina. Anak, napakarami naman itong susong nakuha mo. Hindi ba sumakit ang likod mo sa pagdadala nito? Tanong ng kanyang ina. Ano po? Papaanong nangyari? Labis na ipinagtaka ni Nena ang mga sinabi ng kanyang ina. Papaanong magkakaroon ng lamang suso ang palayok? Ibinigay niyang lahat ang nakuha niyang suso sa nakita niyang bata kanina sa ilog. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at minasda ng palayok. Nagimbal siya ng husto dahil totoo ngang puno ng lamang suso ang palayok na yon. Ikaw talaga anak, wag mong masyadong puwersahin ang sarili mo. Baka sumakit yung likod mo. Hayaan mo anak. Kapag gumaling itong mga sugat ko ay makakatulong na ulit ako sa iyo. Pag-aalala ng kanyang ina. Kahit na namamangha pa rin, ay ipinagwalang bahala na lang ni Nena ang kaganapan. Muli niya na lang tinungo ang likod bahay para kumuha ng nyog na kanyang ipanggagata sa mga suso. Habang hinuhugasan niya ang mga suso, ay may nakita siyang isa sa mga roon na naiiba ang kulay. Kumpara sa mga susong nakukuha niya sa ilog na kulay itim, ay iba ang kulay ng susong yun. Alanganing kulay abo at alanganing pula. Tapos ay walang butas ang susong yun. Nang hawakan niya yun, ay bigla namang kumulimlim ang kalangitan. Tag-araw ng mga panahong yun, subalit bumuhos ang ulan. Pinunasan niya ng manggas ng kanyang damit ang susong yun at isinilid sa garter ng kanyang salawal. Iniluto niya ang mga suso sa gata ng nyog na kanila namang pinagsaluhan ng kanyang ina. Matapos ang kanilang tanghalian ay nagpaalam siya rito na tutungo sa kaibigang si Aling Berna para kumuha ng mga tuyong karne ng hayop na kanya namang ibebenta sa patag. Pero ang totoong pakay niya sa mga oras na yon ay para tanungin kung may alam ba ang kaibigan tungkol sa susong walang butas na kanyang nakita sa palayok ng mga suso. Alam niyang dating kumadrona at manggagamot ang matandang kaibigan. Malamang na alam nito kung ano nga ba ang susong kanyang tangan-tangan sa mga oras na yon. Nang nasa harapan na siya ng bahay ng kaibigan, ay sinalubong siya ng matanda. Nakakikitaan ng kunot sa noo. Halika Nena, madali ka, pumasok ka rito sa loob. Tila nagmamadaling tinig ng matandang kaibigan. Aling Berna, bakit po? Nagtataka niyang tinig nang makapasok na sila sa loob ng kubo. Mabilis na isinarado ng matanda ang pinto at ang lahat ng nakabukas na bintana ng kubo nito habang umuusal ng dasal na hindi naman naiintindihan ni Nena. May bagay ka bang dala-dala patungo rito? Papaano niyo po nalaman? Dahil malayo ka pa lang ay nakikita na kitang paparating dito at hindi ka nag-iisa. Maraming nilalang ang nakasunod sa'yo. Kung mayroon kang bagay na dala-dala patungo rito ay ipakita mo sa akin. Paliwanag ng kanyang kaibigang matanda. Agad niya namang inilabas ang susong walang butas mula sa garter ng kanyang salawal. Ipinakita niya iyon sa kaibigang matanda. Alam mo ba kung ano ang bagay na yan, Nena? Tanong sa kanya ng matanda. Napakaswerte mo. Iyan ang mutya ng suso. Sunod-sunod na swerte ang ibibigay sa iyo ng mutyang yan. Pero mag-iingat ka. Maraming elemento ang susubok agawin ng mutyang yan mula sa iyo. Maghubad ka ng damit. Patingin ang likod mo. Mabilis siyang nagtanggal ng damit at inilantad sa kaibigang matanda ang kanyang likod. Sinasabi ko na nga ba, diretso na ang gulugod mo. Malaya ka na sa iniinda mong karamdaman na nagpapahirap sa iyong likod. Manghang litanya ng matanda.
Bagaman hindi masyadong naintindihan ni Nena ang mga pangyayari, ay pumayag itong dasalan siya ng kaibigan. Umusal ito ng mga kataga na hindi niya naman naiintindihan. Ayon sa matandang kaibigan, ay orasyon daw yun na pangprotekta sa kanya. Nang sa gayon, ay hindi makalapit sa kanya ang mga elementong nagnanasa na maagaw mula sa kanya ang tinatangan niyang mutya. Isang umaga, nagpasyang tunguhin ni Nena ang ilog sa bahaging iyon ng bundok para manguha ng mga hipon na kanyang ipangbebenta at uulamin nilang mag-ina. Habang abala siya sa pangdadakma ng mga hipon, ay tila nakaramdam siya ng hilo. Pinakiramdaman niyang maigi ang sarili. Hindi siya nahihilo. Ang paligid ang tila gumagalaw. Itinoon niya ang tingin sa tubig ng ilog na yon para pakalmahin ang sarili. Nang iangat niya ang kanyang mukha, ay kitang-kita niya ang dalawang nilalang na nagpapambuno sa kanyang harapan. Ang isa ay malaking lalaking napakadungis at mahaba ang buhok, balbas at bigote. Walang suot na kahit anong saplot yun. Kitang-kita ang lato-lato. At katunggali naman noon ay kasing laki rin nito. Pero anyo ng isang kabayo ang itaas na bahagi ng katawan. Tapos yung ibabang bahagi naman ay anyo na katulad lang din ng sa tao. Wala ring saplot. Kita rin ang lato-lato. Dahil sa nasasaksihan ay binitawan na ni Nena ang sisidlang kinalalagyan ng kanyang mga nahuling hipon. Akma siyang tatakbo palayo sa nagpapambunong mga nilalang. Subalit pagtalikod niya ay napakaraming mga engkanto ang tinatawanan siya. Parang gusto siyang sugurin ng mga nagtatangkarang nilalang na yon. Kaso nga lang ay hindi iyon makalapit sa kanya. Tila pinapanatili ang 5 metrong distansya mula sa mga ito patungo sa kanya. Hindi niya na alam ang gagawin. Noon lang siya nakasaksi ng mga ganoon. Nang biglang sa isang bahagi ng lugar na yon ay inilantad ng malalagong dahon ng halaman si Aling Berna. May hawak yung bungo ng tiyonggo na nababalutan ng tuyong mga tangkay ng makabuhay sa kaliwang kamay. Sa kanan naman ay tangan-tangan nito ang isang lumang Biblia. Usal iyon ng usal ng dasal habang papalapit sa kanya. Bahagyang nagsilayuan ang mga elemento sa kanilang dalawa. Subalit ayaw maglaho ng mga yun. Dumurugo na ang ilong ng matanda habang umuusal ng dasal. Hanggang sa sumulpot ang isang batang babae mula sa isang bahagi ng ilog. Nakalutang sa tubig ang mga paa noon. Patuloy pa rin sa pag-usal ng mga orasyon si Aling Berna. Habang si Nena at ang mga elemento ay sabay-sabay na napatingin sa batang babae. Namumukaan niya ang batang yun. Yun yung binigyan niya ng mga nakuha niyang suso sa ilog. Kakikitaan naman ng pagkatakot ang mga nilalang at elementong nakapaligid sa kanila dahil sa pagsulpot ng batang babae. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naglaho ang lahat ng nilalang at elementong yun kasabay ng batang babaeng nakalutang ang mga paa. Umiiyak na niyakap ni Nena si Aling Berna. Labis ang kanyang pasasalamat sa matandang kaibigan. Mukhang humina na talaga ako pagdating sa pakikipagkumbate sa mga elemento. Mabuti na lamang at dumating ang engkantong yun na nasa anyo ng isang bata at tinulungan tayong itaboy ang mga nilalang na yun. Sambit ng matanda habang yakap-yakap siya nang umiiyak pa rin si Nena. Ayon pa kay Aling Berna na marahil ang batang yun ang dating nagmamay-ari ng mutya. Ginawan daw siguro ni Nena ang batang yun ng isang kabutihan kung kaya't ikinaloob sa kanya ang mutyang tinatangan niya ngayon. Lumipas ang mga buwan.
Nagpasyang lumipat sa patag si Nena at ang kanyang ina. Nagtayo ang mga ito ng maliit na tindahan at nagbenta ng mga pinatuyong karne ng hayop na kinukuha naman nila mula kay Aling Berna. Lumago ang tindahang yon at napilit na rin nila si Aling Berna na manirahan sa patag kasama nila. Patuloy na lumago ang tindahan ng tatlo. Hindi na kinakailangang manghuli ni Aling Berna ng hayop sa bundok, bagkus ay sila na mismo ang bumibili ng mga karne mula sa karatig probinsya at nagpoproseso ng pagpapatuyo noon. Naipagamot din nila ang nanay ni Nena at gumaling na ang mga sugat nito sa katawan. Naging masagana ang pamumuhay ng tatlo na kanila namang ibinabahagi sa kanilang mga naging tauhan at sa mga kalugar nila na nangangailangan din. Hanggang sa kasalukuyan ay pinagyayaman pa rin ni Nena ang tinatamasang swerte mula sa kanilang pagsisipag. Patuloy niya ring pinangangalagaan ang mutyang kanyang tangan-tangan na pinaniniwalaan niyang naghatid ng swerte sa kanila na kung tawagin ay susong walang butas.